lalong pumogi yung ADB 350 natin. Sobrang lakas ng ilaw niya, oh. Kahit multo, masisilaw eh, oh. Bams! Ewan ko kung legal ba to. Baka mamaya bawal sa LTO to, ha. Hello and what's up mga pars? So today I decided na magpalagay ng MDL at aux light sa ating ADB 350. Dito ilalagay yon. Nandito yung pinaka MDL nya, then nandito yung aux light nya sa gilid. May bracket lang siya. Medyo mahina kasi ilaw nitong motor natin tuwing gabi. And bala kong gamitin to sa ating future rides. Yun palang mag-i-install ng aux light at MDL. Sa Facebook ko lang nakita yon. Nakita ko naman na goods yung mga comments at reviews sa kanya. And madami siyang followers. So I think legit naman yung page niya. Hindi lang ako sure kung shop or freelance mechanic siya. Itatanong na lang natin pagdating niya. So, ayun, hintayin na natin, tsaka natin interviewin. Okay, dumating na pala yung installer natin from, ano sir? Caloocan na, Barangay 164. Barangay 1. Anong pangalan niyo sir? JR po, JR. JR. So, ano kayo, shop ba kayo or? Shop po, JT Motorworks and Accessories. Bali located siya sa Barangay 164, Caloocan. Okay. Matagal na ba kayo nagwa-wiring? Almost ano na po, 2019 nag-wire. 2019? Matagal-tagal na pala. Opo. Then, ano mo, sa service nyo? Ako ba ang pinakamalayo o? Hindi naman sir, kasi marami na kami na sila mas malayo pa. Naglaro nyo na kami. Batangas. Layo, ano? Batangas. Pangasinan na kami. Kung sakali, mga unit. Taga ano ba kayo? Mga 4 wheels, 2 wheels, kahit pang sir, mga 4 wheels, gumagawa po kami. Basta wiring, sa papa-install ng ilaw, busina, yan. Gagawin namin. Kahit sa mga big bike, pwede kami. Kahit anong motor. Ang warranty naman nun, sir? Lifetime warranty kami sa wiring. Tapos sa mga items, syempre hindi natin masabi kasi hindi naman natin gawain. Kaya 3 months warranty sa item. 3 months warranty. Dadalhin sa inyo yung unit. Depende po pagka may, alimbawa nagkaroon problema yung ilaw, may biyahe kami rito, pwede namin siyang daanan. Pero pagka hindi po kayo, nainip po kayo dahil hindi namin mabalikan, pwede nyo po kaming sadyain. Okay. Then last question, bossing. Mga gaano kaya katagal ang installing time niyan? Pwede ko po siyang matapos na mga 3 hours o 2.5. Kasi yung ginawa po nating naka-set na po siya, hindi na po namin, naka-harness na po siya. Bali, naka-Japan relay kami. Tapos, so safe na safe ang warranty natin dyan, no? Naka-harness na siya, hindi mo na siya bali plug and play na lang siya. Yan. Ginawa nyo na sa inyo. Talagang sinet na namin. Sa pang ADB 350. Para hindi hassle sa mag-aantay pa ng matagal yung magpapagawa. Ginagawa namin, sineset na namin. Tapos ito pala yung mga ilalagay nila, oh. Ito naman yung GTS na X1 Senlo, yan, quality, basta Senlo. Tapos ito yung GR ano ito F5. F5 F5 din, tapos, Bosch, dalawa. Bosch Europa, ayan. Okay. Ito malakas to, Bosch Europa. Tapos ito pa pala, bracket. Ito yung bracket niya, 2-in-1 bracket, yan, quality yan. Naka-powder coated siya, wala kayo makikita, hindi siya kakalawamin yan. Sturdy ba yan? Di ba kakalug-kalug yan pag... Hindi, maganda ang ito sir dahil ilan po yung kinakapitan niya, isa, dalawa, tapos meron siya sa chassis, yung bakal na kinakapitan, kaya wala siyang alog. Isa, dalawa, tatlo, tapos dito, isa, tatlo rito. Okay, mukhang goods naman tayo. So, hintayin na lang nating ma-install. Tapos papakita ko sa inyo yung wiring niya, kung gaano kalinis o saan nakalagay yung mga busina, mga ilaw, at saka yung relay. Then, testingin natin. Okay, sir. Salamat. Thank you, sir. Salamat. Sige, yan natin. Start na tayo. Okay, start na. Okay, tinatanggal niya yung...
lalagay na yung horn natin. Laki. Oh, ano? 4 wheels. Bakit na makapal na? May bracket, hindi gumagalaw. So, pang mayabang. Pang mayabang. Yung switch. Ayun. Tama. Okay, ligtas naman. So, i-check na natin. Tapos na. Tingnan natin yung wiring nila. Kung gaano kalinis. Ere. Anong tawag dito, boss? Sanay. Ito yung relay, tapos ito yung socket niya. Yan. Tapos nang binalutan natin siya ng tube. Para kahit dagain siya, yun lang mga ang daga, ito lang yung tube lang. Lahat balot na balot siya. Ayan yung busina niya, dalawa. Tapos ito yung kinabit nating ilaw, GR. Dalawa. Tapos yung Senlo, pakiano nga yung Senlo. Ayun yung Senlo. Low, high. Yung sa GR, boss, yung ano, yung... Oh, yan. Di lang natin siya masyadong mano kasi maliwanag eh. Mamaya, tetestingin natin mamayang gabi. Tapos, yung sa busina pala niya, Naka-dual horn setup. dual horn setup. Meron dito, pag pinindot mo to, stock yung ano niya, busina niya. Ito naman yung sa kabilang side. Malinis ang pagkakagawa. Kaya goods naman. Meron lang isang binutasan dito. Yan. Ito lang isang binutasan para sa horn. Para maliit lang din yung butas, di naman makikita. Kasi matatakpan. Tapos sir, sa wire ano, wala naman tayong ano, di Wala ba? tayong kinato, wala tayong slice. Lahat yan, plug and play. May sariling harness. Okay. Sariling harness. So, yung warranty nyo, warranty natin, kung brand new, safe na safe. Okay. Goods. Testingin natin mamayang gabi, tapos sasabihin ko sa inyo kung magkano inabot. So, ayun mga pars, gabi na. Tignan natin yung mga pinakabit natin. Sendo pala. Okay. And ito yung itsura ng ADB 350 natin. Pag nakabukas lahat ng ilaw niya, lalo siyang pumogi. Kita niyo naman. Yan yung low niya. Kaya tayo ko talaga yung ilaw para makita nyo. Ayan. Ganda ng ating GR. Senlo. Buksan na nga natin. Baka malobat. So ngayon, try naman nating i-high. Yan. Sobrang lakas ng ilaw niya oh. Dito ako sa harap ngayon. Talagang bagay yung aux light sa mga adventure bike na kagaya nito. Pati yung Senlo. Actually, inisip ko na yan dati. Kung di ko to lalagyan ng ganito. Ano lang siya, I mean, mini driving light lang. Eh, sakto, meron palang bracket na maganda. Na talagang matibay. Kaya isinabay ko na. Para mas maliwanag. Tara, subukan natin. So ayun, sumaglit muna tayo sa labas para matest tong ilaw natin. Tingnan nyo naman kung gaano kadilim yung stock. Sobrang labo niya, kailangan malinaw yung mata mo. So ito yung ating low beam sa ating MDL na Senlo. Okay naman.
Tapos eto naman yung high sa Zenlo. Yan. Actually pwede na rin pala kahit walang aux light. Maliwanag na rin siya. I-try naman natin yung ating GR na aux light. Boom! Pucha, liwanag. Kaya patayin muna natin. Baka magalit yung kasabay natin. Liwanag. Kaya hanap tayo ng wala masyadong kasalubong. Kasi yung GR natin, meron siyang modes na low, medium, tsaka high na watts. Parang yung low niya is 25 watts, yung medium niya is 55 watts, then yung pinakasagad niya 100 watts. So eto pala yung low nung ating GR. Low, medium, high. Kahit multo, masisilaw eh, oh. Op. Sigurado kahit yung mga truck, babait eh. Pagka nasilaw mo ng ganon, lakas oh. Hindi pa kasama yung Zenlo dyan ha. Balik na nga tayo. So ayun, okay na tayo sa ating ilaw. Sobrang nasatisfied naman ako sa mga pinaglalagay ko. So mga pars, inabot yung ilaw natin ng 28,000. Actually 29,000 yon. Tatawaran ko lang ng 1,000. Siyempre, medyo may kamahalan yung ating ilaw. 28,000. Hindi naman lahat afford magpalagay ng ilaw na 28,000. Pero para sa akin kasi, worth it na rin. Kasi mahina talaga yung mata ko pag gabi. So kailangan ko talaga ng malakas na ilaw. For safety ba? Tsaka para makaganti ako sa mga ganyan, no? Pagka nagtaas ng ilaw, bulagan kami. yun lang talaga ang ano ko. Yun lang talaga dahilan ko. Isa ba? Pagka bulagan na, palag-palag. Isa kasi nakakainis. Bait-bait mo na nga sa daan, sisilawin ka pa. So yun lang dahilan ko kung bakit ako nagpakabit. So ayun, bahay na pala tayo. And I hope nakatulong tong vlog ko sa mga ADB or non-ADB 350 users dyan na gusto magpakabit ng mini driving light tsaka aux light sa kanilang motor. And dito ako natatapusan ng ating vlog mga pars. Peace! Bomba! Nakita ko to sa vlog. Sobrang peaceful lang ng lugar.